Happy Sabbath po sa ating lahat. Ayan, bago pa tayo mag-umpisa sa ating pag-awitan, tayo po muna ay sumandaling manalangin. Amang banal sa mga Panginoon sa lahat, kami pinagpapasalamat na kami po ay nagtibot-tibot upang kami po ay upang kayo pagpulong namin. Gabayan at pagkabayan po kami sa aming pag-aawitan. Patawad sa aming pagkukulang at pagkakasalat sa amin. Sa pangalan ng Jesus, Amen. Para po sa ating unang awitin, katahin pa natin ang Isusin Trust in Jesus, hymn number 351. 351. Para po sa ating susunod na awitin, katahin po natin stand up for Jesus. Yeah.
Happy Sabbath po muli mga kapatid! Happy Sabbath! Ayan, welcome po sa ating Sabbath School. Sa umagang ito, nakakataba po ng puso dahil ang laki ng improvement natin eh. Kasi as early as 8 o'clock, yan, nandito na po yung iba para mag-start ng ating family time. Which is, tama naman po talaga. Healthy po yung ganon. Kasi natatandaan ko yung sinabi dati ni Ma'am Raquel, Directora Raquel, na nakakalungkot sa ibang church na mas nauna pa yung speaker kaysa dun sa mga members. So, papatuloy lang po natin yung mga kapatid at eventually magiging habit na po natin yan. So, sa umagang ito, ang mga participants po para po sa ating Sabbath School, pinangunahan po tayo sa pag-aawitan ni Sister Mayan Mendez. Sasabihin ko sana Mayan Baflor kasi inampod ko na po siya. Mayan Mendez. Ayan, sa ating pong opening prayer, pangunahan po tayo ni Brother Leonard Baflor din. Mendez. Ayan. At syempre, pagkakalooban po tayo ng promotional talk ng ating pong special feature na ang ating pong tema para sa Sabbath na ito ay about sa women's ministry. Ipagkakaloob po yan sa atin ni Sister Hanilet Mercado. Hindi ko po siya pwedeng ampunin kasi mas mayaman po siya sa akin. Tapos po, ang mission story natin or ang mission spotlight ay ipagkakaloob po sa atin ni Sister itong totoong Darren Samantha Bacor. Ayan. At sa ating pong lesson review, a call to stand. Ito po ipangungunahan po ni Brother JM, no? John Moises Ortega. Ayan. So, bilang napakaganda po ng mga susunod po nating mga pag-aralan, bago ko po basahin ang ating pong scripture dito sa aking harap, pwede po bang tumayo muna tayong lahat? Hindi to embrace, engage, empower, expand. Tayo po muna tayong lahat kasi, di ba ang sabi ni Brother Dondo nung nag-MWC kami, a healthy mind. Pag healthy ang ating isipan, healthy na rin yung ating katawan. So, susunod yan. So, magkakaroon po tayo ng medyo kaunting may kinalaman sa ating brain exercise at saka sa physical. Saan po ang right nyo? Pakitaas po ang right. Right. Ang left. Left. Ang front. Up front. Yan. Ang back. And back. Pero ganito po gagawin natin. Pag sinabi kong jump in, jump kayo sa harap. Jump. Gawin po natin. Pag sinabi kong jump out, sa likod. Pag sinabi kong jump right, sa right. Yan. At pag sinabi kong jump left, sa left. Pero ang title po nito, ang gagawin muna natin, say what I say. Ibig sabihin ko, ano sasabihin ko, sasabihin nyo rin, and do what I say. Halimbawa po, pag sinabi po natin, ito po kasi ay napag-aralan po namin sa IICD graduation. O, sunod po kayo, sabihin natin, jump in. Jump in. Jump out. Jump out. Jump right. Jump right. Okay, jump left. Very good. So, yun po gagawin natin ha. Sunod po tayo. Okay, 1, 2, 3. Go. Jump right. Nawala yung salita. Kasi nakapokus kayo dun sa action eh. Ulit. Jump left. Jump back. Ay, jump out pala. Sorry, jump out. Jump in. Jump in. O, di ba ang dali? O, sige kayo naman ha. Jump in. Jump in. Jump out. Jump out. Jump left. Jump left. Jump right. Jump right. Baka may magkamali. Sige, palibago. Twist. Say what I say and do the opposite of what I say. So, kung ano yung sasabihin ko, sasabihin nyo, pero yung gagawin nyo, action nyo, kabaligtaran nung sinabi ko. Halimbawa, pag sinabi ko, jump in. Jump out. Hindi, ang sasabihin nyo, jump in. Kasi, say what I say, do the opposite of what I say. Okay. Okay, sige. 1, 2, 3. Jump in. Jump in. Jump out. Jump out. Jump right. Jump right. Jump left. Jump left. Okay, kayo naman ha. Okay, galing ha. Alam niyo na yung right and left na, baka nakakawali pa kayo ha. Okay, 1, 2, 3, go. Jump left. Jump left. Ay, nagkawali. Jump right. Jump right. Jump out. Jump out. Jump in. Jump in. Ikaw ang brother Dondo ng ano. Ayan, tingnan natin si Ate Julie kasi kararating niya. So, isasama natin siya. Ano yung una? Say what I say, do what I say. So, alin mas madali doon?
say what I say and do what I say. Kaysa doon sa say what I say, do the opposite of what I say. Kasi ganito po yan. Sa ating po sa church, may leadership. Pagka tayo ay sumusunod sa kung anong dapat gawin, may problema ba? Wala. So, smooth ang relationship. Pero kung tayo ay patuloy na pagmamatigas yan, ganun din sa ating Panginoon, kung anong sabihin niya, iba yung ginagawa natin, nagkakaproblema? Nagkakaproblema. Okay, ate? Jump in. Harap. Jump out. Likod. Jump right. Kanan. Jump left. Kaliwa. Pag sinabi ate na na say what I say, sasabihin nyo kung ano yung sasabihin ko and do what I say. Gagawin nyo kung ano yung sinabi ko na gawin. O ulit, dali. Paano makajoin si ate? Okay. Jump in. Okay, 1, 2, 3, go. Jump in. Jump in. Jump out. Jump out. Jump left. Jump left. Jump right. Jump right. Kabila naman po, say what I say, but do the opposite of what I say. So, kung pag sinabi kong jump in, ang sasabihin nyo, jump in, pero ang gagawin nyo, jump out. So, okay. Ready? Go! Jump out! Jump out! Mga bata pa yung nagkakamali. Jump in! Jump in! Jump left! Jump left! Jump right! Jump right! Ayun, maraming po salamat. Pwede na po tayo umupo, mga kapatid. Medyo na ano ba yung ating katawan? Sister Hanelet ko. Pinawisan ako ron ah. Pinagpawisan tayo. So, para ready po tayo mamaya sa pakikinig ng lahat po ng pag-aaralan natin ngayong araw. Ang sabi po sa Joshua 24, verse 15. Ang sabi po dito mga kapatid. Ay, Ezekiel pala. Bakit ako na sa Joshua? Ezekiel 20, verse 19 to 20. Ang sabi po niya, I am the Lord your God. Walk in my statutes and be careful to obey my rules. And keep my Sabbath holy, that they may be a sign between me and you, that you may know that I am the Lord your God. So, pagpalain po nawa ang bawat isa sa atin. Ibigay po natin ang pagkakataon para po sa ating tagpanguna sa opening prayer. Let us all stand for our opening song. Katayin po natin ang buhay ng Sabado Eskwela. Liwanag ang para ng Sabado ng langit na ang layunin nito. Nagtagumpay ang hamalan ng pag-asa pagkasing. Jesus ang nangunguna.
Ama namin Diyos na sa langit, maraming salamat po sa buhagang ito na muli po kami nagtipon-tipon upang ganapin ang inyong araw na kapahinga at maglingkod. Purihin at pasalamatan kayo sapagkat binigyan niyo po kami ng punong-puno ng pag-asa sa umagang ito. At binigyan niyo po kami ng biyaya sapagkat naririto kami sa inyong harapan at ninilay-nilay ng inyong mga salita, Panginoon. Dalangin namin bawat isa, Panginoon, yung lingkod na siyang maghahatid ng inyong mga banal na salita, naway makamit ng bawat isa ang mga pangangailangan at matugunan. At ito ay maging kaaya-aya sa aming puso at isipan, Panginoon. Lord, maraming salamat po sa lahat ng mga pagtulong, pagkaid sa aming bawat isa at dinadalangin namin na sa nadalangin namin na ang mga parating pa lang po, ingatan naman sila mga di pa nakakapunta rito at patawanan po nawa po kami sa mga pagkakasala maging sa isipan, sa salita at sa gawa. Ito po ang hiling dalangin sa pangalan ng Jesus namin tagapagligtas. Amen. Pinadayag 21 kini ang saad niya nga angay lauman ta kay dili mabakak ang pulong niya mga luha kini pahiran niya tenang kagulanan mahanaw ra kining tanan dito sa langit ang mga luha pahiran niya pag
luha, pahiran niya. Mga luha, kinipahiran niya. Tanang kadulanan, mahanaw ra, hindi tanan dito sa langit. Ang mga luha, bahiran niya. Dito sa langit, ang mga luha, bahiran niya. Bahiran niya. Salamat po sa mensahe ng awit. Sabi, To testimonies and experience of the group, siguro mas maganda pilin lang po ako ng isa para mag-share po dito. Pero bago po yun, magkaroon muna tayo ng meron po ba tayong na planuhan follow-up for the interest? Actually ito ay galing po sa Voice of Youth at Sister Nicole ay patuloy na ino-communicate yung ating pong mga interest na nanggaling po sa ano ba yun? Unstoppable season 1 na nakaraan. So season 2 ay patuloy po nilang pinapaluak po para po sa darating na season 2 ay sila pa rin po yung mga interest na ating pong binabay po sa bilan. Ngayon po yung address interest field needs. So plan for visitation and serenading and prayer for the members. Ito po ay magkakaroon tayo ng plano so October 7 si Pastor Anthony Faren, since hindi po natin siya mapapupunta dito, kundi tayo po mismo ay pupunta sa tahanan niya at magkaroon po ng pastor appreciation. So remember, yan po ay October 7. Nag-chat po si Pastor Agarin, yung ating pong chairman, na yung pong mga clerk ay bibigyan po ng pastor appreciation yung ating pong distrito ng Valenzuela. Ngayon po, plan for distribution and literature. Ito po naman ay initiative po natin kapag meron po kayong mga member o mga kaibigan na lagi niyo pong kausap, ay bigyan niyo po ng babasahin. Na kapag meron po kayong babasahin, pabutan niyo po siya ng babasahin. Ngayon po, pipili lang po tayo ng 2 tao, 2 minutes lang po bago po tayo mag-upisa sa ating lesson review. Yung pong testimonies and experience of the group member. Bigay po natin kay Brother Alfred yung unang pong pananalita para sa testimonies and experience. At sunod po ang atin pong sino po ba? So si ano na lang po, si Brother Merlito na lang po. Hati na lang po kayo sa 4 minutes na po. So bigay po natin ang microphone para kay Alfred. Magkaroon lang po na siya ng testimonies and experience. Good morning, anak kasabat mga kapatid. Kung sa una yung kami sa Amba, ngayon, balita namin sa cellphone na ito pa sa Saragwell kami. Minsan hindi ko nakadalo. Ngayon naman, salamat sa Panginoon. At may mga minsan may karamdaman. Sa awal Panginoon ay pinagaling naman. Siguro mga minsan may mga pagkamali, kalapasan na. Sorry mga kapatid na minsan hindi ako nakapunta dito, ilang
Merkulis or Biyernes, wala. Pero matibay pa rin ang pananampalataya. Ay Panginoon nagbigay sa ating pananampalataya at kalakasan. At sa mga ilang siguro bulan ba November siguro babalik na sa Mindanao kay babalik na po sa kay Pastor Bacos doon tinawagan ako pabalik na ay sanay naman doon na kahapon siguro ay salamat sa Panginoon sa panalangin grasya ito na lang mga kapatid patuloy na ng brother. Ilang minuto? Okay, happy Sabbath mga kapatid. O isang pagpapala po sa bawat isa atin. Purihin natin ang Panginoon sa buhay natin sapagkat yun po yung tanging isipin natin sa lahat ng oras ang papuri, pasasalamat sa ating pong Panginoon. Sapagkat sabi nga po nung nag-lecture si Pastor si Samuel Batas, may mga tao talaga na kapag nakatanggap ng biyaya ay nakalimot magpasalamat. So yun lang po. Ang experience ko po sa isang linggo nakalipas mga kapatid ay marami talaga. Pero dahil may time tayo, iksian ko na lang. So yun. Yung ating pong pag-serve sa ating pong Panginoon, pagpapakita ng pag-ibig, yung po yung mga imbitasyon sa atin na hindi po natin pwede tanggihan kapag meron pong kailangan nating kailangan po natin ng serbisyo sa pamagitan po ng paghahayag sa pagpabalita natin Panginoon kung saan ay pag may patay ay nagmiminsahe tayo, hindi naman sa patay mga kapatid, kundi doon sa mga buhay, sa mga iniwan ng sa mga naiwan ng patay po mga kapatid. At sa pamagitan po ng ating mga mensahe ay makapag-gising tayo ng mga natutulog nilang pananampalataya sapagkat nakalimot sila kung saan mayroong mga ganong pagsubok sa kanilang po nila maalala na may Panginoon pala. Kaya po, habang bubuhay tayo mga kapatid, ang tanging magagawa natin ay yung magampanan natin ang ating pong obligasyon bilang lingkod ng Diyos. Sapagkat ang anak ng Diyos hindi tumatanggi sa mga responsibilidad na nakaatang po sa bawat isa sa atin. Na ito po ay sa pagtatapos ng panahon, makita ng Panginoon yung ating pong pag-ibig, makita ng Panginoon kung gaano ka halaga ang misyon niya na sa pamamagitan natin magkaroon ito ng katuparan kung tayo ay magpagamit sa ating pong Panginoon. At hinihiling po natin ang gabay ng Banal na Espiritu. Bagaman minsan nagkakaroon tayo ng kahinaan, nagkaroon tayo ng mga pagsubok, pero kapag tumawag ka sa Panginoon, ibibigay niya yung mga pangailangan natin mga kapatid. Amen po? At sapagkat kagabi ay parang naipit yung ugat dito sa kaliwa, sa kanan kong balikat. Nakapag-decide ako na hindi muna ako pupunta doon sa service sa patay ko. Pero inisip ko, Panginoon, ano kaya ang pakiramdam na habang ako ay nagre-relax ay nakapakinig ako ng mensahe ng ating pong Panginoon na si Sis Nicole yung speaker, sabi ko, makinig ako. Ito po yung magbibigay ng kalakasan higit sa ating pong pananampalataya. Although wala pong bisper kagabi, pero yung ating pong pag-serve sa ating pong Panginoon ay narinig po nila kung ano po yung layunin natin at makita ng
ibang tao yung ating pong pag-ibig, ano? Sapagkat sa ating pong pagpapakita ng sacrifice sa ating pong Panginoon ay makita nila sa totoo po nating buhay at sa totoo nating pananampalataya na nakahanda tayong tugunin ang kanila pong imbitasyon sa bawat isa sa atin. Kaya po, Kung meron na po kayong katanungan o karagdagan, ayan. Kompleto na ba? Ayan, meron pa daw mas mo. Pero malinaw naman mga kapatid, kung kayo may mga katanungan, nag-visit, mamaya po meron po tayong oras. Ayan. Gawin pa lang po mga tita, happy Sabbath po. Tayo na po ay tumayo para sa ating closing song. I hear the voice of Jesus calling. My answer is, I will go. I see the little people crying. My answer is, I will go. I go to share the message of love. I go to share the blessed hope. But if I don't discourage, I come to Jesus now. Because I have decided I will go. Pinig ni Jesus tumatawag, tugon ko ay tayo. Nangangailangan tumatawid, tugon ko ay tayo. Ibabahagi ang pag-ibig, ang pamalan ng pag-asa. Tumangin ang loob, tatawag kay Jesus, pagkat pa siyang mamalayo. Kayo po yumuko sa panalangin. Dakila at makapangyarihan ng Diyos, na tahanan ay nasa mga langit. Lubos po ang aming pagpasalamat sa iyo dahil ikaw, Diyos nga makapangyarihan at nagbigay sa amin ng kaligtasan sa araw-araw naming buhay. Maraming salamat, Lord, sa mga mensahe nga aming napapakinggan sa umaga ito. Na ito ay napapakatag ng aming panampalataya sa iyo. At ganun po sa kabuhay namin ito habang kami naghintay ng iyong pangalawang pagdating. Na ibalik lang namin ang aming paningin sa iyo, hindi sa sanlibutan ito Panginoon. At isuklob namin ang sandata na sa iyong kapangyarihan, kami kukuha ng lakas Panginoon. Tulungan mo kami sa aming sarili. Wala kaming magagawa Panginoon, kundi ikaw lang ang aming Diyos nga nabigay sa amin na kaligtasan at pag-asa. Ito ang aking samutiling dalangin, patawarin sa aming mga sala, sa mahal na pangalan ng aming Panginoong Jesus. Amen. Susunod po natin pag-awitan, ating po awitin ang We Know na DR SDA Hymnal 419-419. We know
Muli tayo po ay nainyahan ang nasa labas po. Pasok po tayo sa ating worship house at tayo po ay mag-uumpisa na sa ating panambahan. At bago po yun mga kapatid, aking po munang basahin ang Psalms 138 verse 2 na sabi, I will worship toward thy holy temple and praise thy name for the loving kindness and for the truth, thy truth, for thou hast magnified thy word above all the name. Hanggapan natin ating mga sarili para sa ating Panginoon, sa ating Panginoon. Shall we rise?
sa lahat. Open our hearts, open our minds, prepare us, O Lord, sa aming pong pag-worship sa inyo. Ito po ang aming samantalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. We gather together to ask the Lord's blessing. He chases and hates His will to make known the wicked oppressing. Now cease from distressing. Sing praises to His name. He forgets not His song. These guide to guide us, our God with us joining, ordaining, maintaining His kingdom divine. So from the beginning of what we were reading, the Lord was at our side. All glory be thine. We ought to extol Thee, Thou leader triumphant, and great and lofty the defender will be. That time of vacation is in tribulation. Thy name we ever praise, O Lord, make us free. Maaari na po tayong umupo mga kapatid. Habang po naghahanda po tayo ng ating pong kasampung bahagi, tayo po ay magbabasa ng ating pong offertory reading. Ating pong critics ay matagpuan po sa 3 John chapter 1 verse 4. Ito po yung sa ating pong September 16, 2023, Ethiopia pagsamba sa shipping container. Ang sabi po ng chapter John, 3 John chapter 1 verse 4, wala nang hihigit pang kagalakan sa ganang akin na gaya nito sa marami sa namarinig na ang aking mga anak na lumalakad sa katotohanan. Ang 12 taon na si Babla ay nakatira sa Addis Ababa ng Ethiopia. Mahilig siyang magkwento gamit ang kanyang makulay na film, picture rolls. Nagtuturo siya sa klase ng mga bata na nagtitipon sa shipping container na nakatayo sa gilid ng bahay. Sa anumang araw sa isang linggo, inaanyayahan ng mga bata ang kanilang mga kaibigan para magtipon-tipon sa silid na ito upang umawit at mag-Bible give. Kanilang isinasaayos ang kanilang programa para sa loob ng isang linggong mga pagpupulong. Ang pamilya naman ni Teodoro ay nakatira malapit sa simbahang ito at naririnig niya ang awitan. Kapag siya ay nasa bahay nang siya ay bata pa, gumagala siya sa kalsada upang hanapin ang awitan. Nagugustuhan niya, hindi natagalan si Teodoro
at ang kanyang mga kapatid ay nasa simbahan na din tuwing Sabado. Napansin ng kanilang mga magulang na ang mga bata ay nabago sila ay naging mausisa tungkol sa kung saan nila gagamitin ang kanilang maraming panahon. Pinakiusapan ng mga bata ang kanilang mga magulang na sumama sa kanila sa simbahan, at nang kanilang ginawa iyon, sila ay humanga sa kanilang nakita. Ito ang tamang simbahan para sa kanilang pamilya. Makalipas ang 15 taon, nagalak pa rin sila sa kanilang mga anak na ipinakilala sa kanila ang Adventist Church. Si Bamlak at ang iba pang mga bata ay nananalangin para sa maluwang na lugar na Sabbath school sa container para sila ay makapag-anyaya pa ng marami pang mga kaibigan sa pagsamba. Kapag naunawaan ng mga pinuno ng iglesia ang kahalagahan ng ministeryo ng mga bata, nagsisikap sila na maibigay ng kahit simpleng silid o kahit na shipping container sa labas ng gusali ng simbahan na magsisilbing children division. Ang ganitong lang shelter ay makatutulong sa kanila para hindi mainitan at maulanan at iba pang nakakahadlang. Kadalasan naaakay ng mga bata ang kanilang mga magulang palapit kay Jesus. Sa gayon ay natatag ang iglesia buhat sa pagkabata hanggang sa pagtanda. Alam natin na ang ikapo at ang regular na handog ay bahagi ng Diyos na inaasahang maibalik sa Kanya buhat pa sa ating kinita. Bagaman ang ikapo ay kumakatawan sa bahagi ng ating Diyos, ang nagtakda ang handog naman ay tayo ang nagpasya kung ilang porsyento ang ating ipagkaloob sa Kanya. Sa halip na maghulog tayo ng halaga para suportahan ang gawain, ipanalangin natin ng taimtim kung ilang porsyento ng ating kita ang regular na ipagkaloob natin sa linggo-linggo o buwan-buwan. Hilingin din ninyo na kayo ay pagpalain at alamin kung paano niya ipagkakaloob ang inyong pangangailangan ayon sa Kanyang kayamanan kay Kristo Jesus. Matagpuan po natin ito sa Philippians chapter 4 verse 19. At narito po yung ating diakono upang i-comment ang ating po mga handog at ating po ikapo.
po ay manalangin. Maraming salamat po dakila namin Diyos sa araw ng Sabat na kami po ay nagtinipon sa bahay sa bahay. At muli Panginoon, narito ang aming pong ika-10 bahagi. Aming pong binabalik sa inyo ang tanda po ng aming pong pag-ibig na kung saan kami po ay inyong pinagpala, iningatan sa isang linggong nakalipas. Gayon din Panginoon ang aming pong dalangin sa mga oras nito na kami ay patuloy na pagpalain, galigid sa aming kalusugan. Gayon din Panginoon sa aming pong hanap buhay na kung saan may provide sa aming Panginoon ang aming pong mga pangailangan. At ang ika-10 bahagi na ito ay makarating ito Panginoon sa mga kaluluwa na nagkahangad ng kaligtasan na kung saan sa pagpakalat ng inyong pong pabalita malaking maitulong ito Panginoon na ito ay magamit sa ikalalago ng aming pong iglesia at gayon din sa inyong pong banal na gawain. At dalangin namin Panginoon na bawat isa ay pagpalain gayon din sa espiritual. Kung aming dalangin sa kami sa pangalan ng aming pong Panginoon Jesus. Amen. Natili po tayo nakatayo at ang ating verse sa umagang ito ay matatagpuan po sa Micah 6 verse 8. Sabi dito sa Tagalog, ipinakita niya sa inyo o tao kung ano ang mabuti at ano ang itinakda ng Panginoon sa iyo, kundi ang gumawa ng may katarungan at umibig sa kaawaan at lumakad na may kapakumbabaan na kasama ng iyong Diyos. Tayo po ay lumuhod para sa Panginoon. Dakilan namin Diyos na nasa taas ng mga pamamagitan para sa lahat ng Diyos na buhay sa mga oras na ito Panginoon. Kami ay Diyos na nagpapasalamat po sa pagpapaalam namin tinanggap hanggang sa mga oras na ito Panginoon. Ngayon din sa araw ng Sabat ay pinagkaloob sama-samang puri, papasalamat sa dakilan ng Panginoon. At ngayon din Panginoon sa magandang umaga namin buhay sa araw na ito. Sa pagkakataong ito, Panginoon, kami nakalood ang daming pagpapakumbaba, Panginoon, na ang aming Diyos na tuloy, Panginoon. Na, Panginoon, sa mga oras na ito, kami ay inyong tulungan, Panginoon. Ilayo ang aming mga isipan, Panginoon, hindi ka nais-nais. Na, Panginoon, buksan ninyo ang puso't isipan sa mga oras na ito, inyong mga pagpapala, mapapakinggan ay aming may isa puso at may isa buhay.
patuloy na gamitin namin yung nagamitin ng instrumento na magbibigay ng pabalita, si Sister Nicole, na tauhan sa mga oras nito ay takpan ng tapat ng Panginoon. Ang kanyang mga sasabihin, mababanggit Panginoon ay magiging kalakasan ng bawat isa, Panginoon. And Panginoon, sa mga oras nito, sa aming sa buhay, mahal namin kapatid na hindi namin kasama sa mga oras na ito, sila ay nasa mabuting kalagayan, Panginoon. Kung saan man sila naroon, Panginoon, na sa araw ng Sabat, patuloy silang nananamba sa inyo, Panginoon. At yun din, Panginoon, sa mga kapatiran namin na may mga problema, Panginoon, spiritually, mentally, physically. Panginoon, sila ay may tulungan, Panginoon, kaya na pagtulong sa amin, Panginoon. Hanggang ngayon ay kami patuloy na makapit sa iyo, Panginoon. At nawa, Panginoon, ang bawat isa ay maging masaya sa araw na ito at hanggang sa inyong ikalawang pagbalik, Panginoon. Ito'y aming tinataas sa pangalan ng Panginoon Jesus. Amen. Very good. At mga bata, ito lamang ang ating kwento. Igalang natin ang ating mga magulang. Thank you.
sumandaling manalangin. Samahan niyo po ako mga kapatid. Tayo po ay lumuko at damhin po natin ang presensya ng Panginoon. Ama namin makapangyarihan sa lahat, pinupuri na po namin at pinapasalamatan sa araw ng Sabat na ito. Nawa Ama, Ikaw po ang pumagitna sa amin sa Sabat na ito. Nawa po Ama, ang bawat mensahe na nais niyo po namin matutunan sa umagang ito ay nawa po ang aming matutunan. Ito po ang aming samantalangin sa pangalan ng Jesus. Amen. Yan. Magandang umaga po sa ating lahat at happy Sabbath. So, para po sa mga kapatid na ngayon po lamang po nakikita or nakita, yan, kayo po ay welcome po sa Rockville SDA Company. So, habang hinihintay po natin, so nakapag-prepare po ako ng isang PowerPoint presentation para po may tinitignan naman po kayo habang ako po ay nagsasalita at hindi nyo po tinititigan ang aking matabang mukha. Okay? So, tingnan naman po natin. Hintayin lang po natin saglit. So, hinga-hinga po tayo saglit. Ayun po, tama po. Apo. Ayan. Close. Yan. Okay, so again po, magandang umaga po sa ating lahat at happy Sabbath. So napakaganda po ng diwa ng ating awit, Holy is the Lord. Tayo po mga kapatid bilang mga Kristiyano, nandito po tayo ngayon sa bahay-sambahan upang sumamba. Paano po ba tayo bilang Kristiyano, kasi di ba po pag Kristiyano kang tinatawag, ikaw ay tagasunod ni Kristo. At kung si Kristo ay banal, kung ikaw ay tagasunod niya, ikaw rin dapat ay magpaka-banal. So paano po ba tayo mananatiling naglalakad na banal sa isang mundo masama? Kaya po dito, walking with God in a wicked world. So ito po ay adopted from the sermon of Pastor Doug Bachelor kasi po natuwa po ako sa napakinggan ko sa kanya at ayoko po na ako lang ang makikinabang sa napakinggan ko sa kanya, isi-share ko po ito sa inyo. Walking with God in a wicked world. Mukha pong imposible. So, di ba? Para kasi pag sinabi mong lalakad ka na ikaw ay matuwid sa isang mundo na masama, para kang naglalakad sa ulan na hindi ka mababasa. Diba? Parang ganun po yung magiging ano na yan. Parang imposible pong maglakad sa mundo na masama na mananatili kang banal. Pero alam niyo po ba mga kapatid, ito po ay naging posible sa Biblia. Meron pong isang Bible character na nag-exist na siya po ay lumakad ng matuwid na kasama ng ating Panginoon. Sino po itong Bible character na ito? Yan. So, ang Bible character na po ito ay mababasa po natin sa Genesis 5 verse 23 to 24. Sabi po dito, so Enoch lived a total of 365 years. Enoch walked with God and then he was no more because God had taken him away. Okay, so sobrang banal ni Enoch na naglakad siya kasama ang Panginoon, hindi siya nakaranas ng kamatayan. Isinama siya ng ating Panginoon sa langit. Maaari niyo pong sabihin na, Sister, nung panahon ni Enoch, hindi pa naman ganun kagulo. Nung panahon ni Enoch, wala pang internet. Nung panahon ni Enoch, wala pang TV. Nung panahon ni Enoch, wala pang radyo. Nung panahon ni Enoch, wala pang mga distraction. Pero, hindi po yun. Sabi po, kung ano yung panahon natin ngayon, ganun din yung kay Enoch. Sabi dito, Jude 14 to 15. Enoch, the seventh from Adam. So, ikapitong henerasyon pala si Enoch mula kay Adam. Also prophesied about them. Behold, the Lord is coming with milliards of His holy ones to execute judgment on everyone and to convict all the ungodly of every ungodly act of wickedness and every harsh word spoken against him by ungodly sinners. So kung gaano ka ungodly yung ating panahon ngayon, kung gaano po
ngayon, ganun din po nawalan ng kabanalan yung panahon ni Enoch. Kaya kung mapapansin niyo po, after ni Enoch, meron pa po siyang naging anak na si Methuselah, yung pinaka matanda po, 969 years po siyang na buhay, at inanak ni Methuselah si Lamech, at inanak ni Lamech si Noah. So after ni Enoch, 2 henerasyon, after nun, nagkaroon ng baha. Bakit nagkaroon ng baha? Kasi sukdulan na yung kasamaan ng mga tao. So ibig sabihin, maaaring nung panahon ni Enoch, masasama na yung mga tao. Umabot lang talaga sa sukdulan nung panahon na ni Noah. So hindi po natin masasabi na naging banal si Enoch kasi walang distraction nung time na yon. Kung gaano po kawalan ng kabanalan sa panahon natin ngayon, ganon din po kawalan ng kabanalan sa panahon nila. Kaya kilalanin po natin si Enoch. Kasi pag nakilala po natin siya, he can be our example. So ano pong unang tanong? Why did he walk with God? Bakit kaya pinili ni Enoch na maglakad kasama ang ating Panginoon? Sabi po sa Genesis 5 verse 21 to 22, when Enoch was 65 years old, he became the father of Methuselah. And after he had become the father of Methuselah, Enoch walked with God. So si Enoch po pala ay nagdesisyon po siya na lumakad kasama ang Panginoon nung siya ay naging tatay. Sino na pong tatay dito? Kasi parang marorongsen ako kung wala palang tatay dito. Ay walang tatay. Magiging tatay soon. Wala pa naman. Gusto maging tatay. Yan. May sugar baby. Okay. So si Enoch po, nagkaroon siya ng awakening. Nagising siya. Parang nagkaroon siya ng revival sa kanyang pananampalataya nung naging anak niya si Methuselah. Alam niyo kung bakit, mga kapatid? Kasi, honestly po, dati, akala ko, kasi sa mga Korean drama, sa TV, papakita na naghirap ka ng matagal, tas ang happy ending mo, ikakasal, bubuo ng pamilya, masaya na kayo. Pero honestly, isang seryosong bagay ang pagbuo ng isang pamilya kasi may panibagong tao ka na maaari mong sirain yung buhay niya pag di ka nagpakatimong-tino. Maaaring ganun po yung nangyari kay Enoch na tatay na siya. May isang buhay na aasa na sa kanya. May isang buhay na titignan na siya. Kasi po mga kapatid, sino po ba ang unang example ng ating mga anak? Tayo, di ba? Tayo yung una nilang nakikita. So, nung si Enoch ay nung na-realize niya na, teka, etong anak ko si Methuselah, kailangan niya ng magandang example. So, sino ba yung magandang example para kay Enoch? Ang ating Panginoon. Kaya nag-decision siya, sige, para maging magandang ehemplo ako sa anak kong si Methuselah, ako ay lalakad kasama ng Panginoon. Para kung lalakad ako kasama ng Panginoon, makikita ako ng aking anak, lalakad din siya kasama ng Panginoon. At ano po yung motibasyon ni Enoch doon? So next po, Deuteronomy 30 verse 16, for I am commanding you today to love the Lord your God, to walk in His ways, and to keep His commandments, statutes, and ordinances, so that you may live and increase, and the Lord your God may bless you in the land that you are entering to possess. Ang naging motibasyon po ni Enoch ay pagmamahal. Pagmamahal sa anak niyang si Methuselah at pagmamahal sa Panginoon. Na nagmamahal siya sa Panginoon na ang pinagkatiwala sa kanyang anak ng Panginoon ay hindi niya kailanman gugustuhin na maligaw ng landas. Kayo po ba, gusto niyo po ba na makita niyo yung mga anak niyo na naliligaw ng landas? Di ba masakit? Ako po, wala pa po akong anak. Wala pa po akong anak, pero sa school po, meron po akong 200 na anak. Na pag nakikita ko silang gumagawa sila ng mga bagay na ikakapahamak nila, nalulungkot ako, ba't nila pinipiling kami yung mga bagay na yun? Hindi ko sila anak, hindi ko sila kadugo. Pero pag nakikita ko yun, nalulungkot ako. Kaya po siya, sa pag-ibig niya sa kanyang anak, sa pag-ibig niya sa Diyos, nagdesisyon siya after niyang maging tatay na lumakad kasama ng ating
Panginoon. So meron na tayong bakit. Ano naman yung sasagutin natin? Kailan? When did he walk with God? Ano yung sitwasyon nung siya ay lumakad kasama ng Panginoon? Simple lang po. Genesis 6 verse 5. Then the Lord saw that the wickedness of man was great upon the earth, and that every inclination of the thoughts of his heart was altogether evil all the time. Ngayon po, nagdesisyon siya na lumakad kasama ng Panginoon. Nung pinanganak yung anak niya, yun yung naging motivasyon niya. At nung time na yon, sobrang sama ng tao. To the point na after niya panganak si Methuselah, napanganak ni Methuselah si Lamech, pinanganak ni Lamech si Noah, nung panahon na ni Noah, sobra-sobra na yung kasamaan, nagkaroon ng baha. So yun po, siguro mas na-motivate si Enoch na lumakad kasama ng Panginoon kasi para maprotektahan niya rin yung kanyang anak sa kamunduhan. Diba? So yun po yung when. So yung why po natin, because of love, kailan? Nung mga panahon na sobrang sama ng mundo. So kung nagawa niya, kaya rin po natin. How did he walk with God? So paano siya naglakad kasama ng Panginoon? Una, he walked by faith. Sabi po dito, by faith, Enoch was taken up so that he did not see death. He could not be found because God had taken him away. For before he was taken, he was commended as one who pleased God. So napakaganda pong bagay no, na sa buhay niya, na please niya ang Panginoon, natuwa sa kanya ang Panginoon. Alam niyo po ba mga kapatid na bukod kay Enoch, may isa pang character na sinabi rin Running from the shadow of
naririto po kami. Nagpapakumbaba sa inyo pong banal na harapan. Kunin niyo po ang aming mga kamay. Lumakad po kayo. Hayaan niyo po kaming lumakad na kasama niyo. Guide us sa araw-araw po namin paglakad dito sa mundo ito hanggang sa panahon na ikaw po ay aming makasama mo. Huwag niyo po kaming hayaan, Ama, na kami po ay matumba at hindi na makatayo. Huwag niyo po kaming hayaan, Ama, na kami po ang maging dahilan ng pagkatumba ng iba. Nawa po, matulungan mo po kami na mag-focus sa daanan na tatahakin namin kasama ka. Ito po ang aming samot na namin sa pangalan ni Jesus. Amen.